Isang Israel Air flight ay pinigilang maglanding sa kabisera ng Slovenia ngayong araw dahil sa pagtutol ng mga awtoridad sa pulisiya ng gobyerno ng Israel. Iniulat ng media sa Hebreo na umikot muna ang eroplano bago lumapag sa Croatia. Ayon sa CEO ng Israel Air, sa Channel 13, ang insidente ay hayadang paglabag sa mga kasunduang pang-abyasyon ng European Union. Sinasabing ng Foreign Ministry na ang insidente ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Nagbabalik tayo kasama si Owen Alterman, Senior Correspondent ng I-24 News English. Pakishare kung paano nagsimula at ano ang desisyon na ito. Mabilis na leksyon sa Hebrew, Emily, gamit ang pariralang Avirat Soft Course. Ang ibig sabihin ng pariralan iyon ay atmosfera sa pagtatapos ng kurso, kung saan matapos ang klase at training sa hukbo, pinalalayan ng tao ang sarili para gawin ang di nila karaniwang ginagawa. Yan ang kwento rito. Paalis na ang kasalukuyang gobyerno ng Slovenia at papalitan ng right-wing o far-right na administrasyon. Ilang linggo na lang natitira at biglaan ang hakbang na ito. Tingnan mo, sinabi sa mga pasahero ng eroplano na hindi sila makakarating sa dapat nilang puntahan dahil sa pulisya ng gobyerno ng Israel. Kahit na may mga hotel reservation, plano, emergency, o dahilan ng pamilya ang iba sa kanila. Walang tanong sa mga pasahero yon, Emily, kung ano ang opinion nila tungkol sa gobyerno ng Israel. Kaya pero sa kahit anong kaso, parang naging bihad sila ng desisyong ito. Pero tingnan mo, sa Slovenia, nagkaroon ng gobyerno nitong mga nakaraang taon na lalong nagiging hindi maganda ang pakikitungo sa Israel. Ito na ang pinakabagong desisyon, papalitan ng punong ministro na muling mababalik para sa ika-4 na termino. Kaya kung akala natin kakaiba si Benjamin Netanyahu dahil 3 beses siyang bumalik bilang punong ministro matapos matanggal sa pwesto, Yanis Yankovic. Si Yanis ay babalik para sa kanyang ika-4 na termino bilang punong ministro, nakatakdang baguhin ang direksyon ng bansa mula sa pananaw ng Israel at baguhin ang mga pulisya ng Slovenia patungo sa Estadong Hudyo. Ngunit bago umalis ang gobyerno, gumawa pa sila ng huling hakbang laban sa isang flight ng Israel na alam na nilang lalapag bago pa lumipad. Pagkatapos, habang nasa ere, naging parang bihad ang mga pasahero dahil sa desisyon at inilipat sa Zagreb. Hindi talaga katanggap-tanggap. Umasa akong ipaglalaban ito ng Foreign Ministry laban sa European Union at kaugnay na ahensya. Oo, nakaka-interes, lalo na't posible pala mangyari ito, nalilipad ang eroplano at mapunta sa ganoong sitwasyon, kahit nakita na nila ang posibilidad. Isa ito sa tanong na hindi pa nasasagot. Kung alam na may panganib, bakit pinaalis pa ng Israel ang eroplano? Kaya itanong din ito. Ang pinakamahalagang tanong ay para sa gobyerno ng Slovenia na hindi pinayagang lumapag ang nakaschedule na flight dahil sa unilateral na desisyon ng mga otoridad ayon sa Foreign Ministry na labag sa mga kasunduang pang-abyasyon kasama ang European Union. Kasama si Emily at ang mga pasahero na hindi tinanong sa kanilang opinyon sa gobyerno ng Israel nang ilihis ang eroplano. Ito ay kolektibong parusa ng mga otoridad ng Slovenia ayon sa ating mga otoridad na labag sa kasunduan sa aviation ng Israel. Pero sa anumang kaso, magbabago na ito dahil may bagong gobyerno na darating sa Slovenia. At mula sa pananaw ng Israel, ito ay isang magandang balita. Pagbabago, may kaunting pag-asa.